Disyembre 10, 2006, 3:45 pangkat ng hapon, 10,000 at 800 talampakan, Bundok Hood, Oregon. Isang umaakyat ay pinipisil ang cellphone sa tainga habang kausap ang asawa. Sa Dallas, Texas, 2,000 milya ang layo. Ramdam niya ang lamig mula sa pader ng kuweba ng niebe sa kanyang jacket at masakit ang kanyang kanang balikat. Nawawalan siya ng pakiramdam sa mga daliri tuwing nagpapalit siya ng posisyon. Nilalamig ako, sabi niya, at basa at mahina. Sa labas ng bunganga ng kuweba, humahampas ang hangin ng higit sa 100 milya bawat oras. Umalis na ilang araw ang dalawang kasama niya sa kuweba para humingi ng tulong sa bagyo, ngunit hindi pa sila bumabalik. 3 gabi lang ang lumipas, komportable siyang nakaupo sa tabi ng apoy sa isang kubo. Ngayon, nakakulong siya mag-isa sa kuweba ng niebe, naghihintay ng tulong na wala pa. Sino ang mamumundok na ito at paano siya napadpad sa pagkakakulong sa kuwebang niebe dahil sa akala niyang simpleng desisyon, habang ang kanyang asawa ay walang magawa kundi makinig? Mula sa sunog na tumagal ng 2 oras, sa bagyong pumatay ng 18 katao, hanggang sa tahimik na kilos na sumira sa puso ng bansa. Kwento ito ng 3 magkaibigan at ng mga pagpiling humubog sa kanilang kapalaran. Patay na ang mga umaakyat na ito at alam nila iyon. Maligayang pagdating sa extreme. Hunyo 2006, 3 lalaki ang umakyat sa magkakahiwalay na ekspedisyon sa Bundok Rainier. Nang magkita sila sa tuktok na 14,400 talampakan, may nangyaring kakaiba. Sa loob ng ilang oras, nabuo nila ang tinatawag ng kanilang mga pamilya na isang biglaang pagkakabuklod. Makalipas ang ilang buwan, nag-e-emailan sila, nagpaplano ng akyat, nagbabahagi ng pananampalataya at nangangarap ng mga bundok na aakyatin nila. Hindi nila alam na ang pagkakabuklod nila ang magdadala sa kanila sa unos na di nila matatakasan. Una sa kanila, si Kelly Dames. Siya ay 48 taong gulang, isang landscape architect mula sa Dallas, na ang mga disenyo ay lumabas na sa mga magazine tulad ng Metropolitan Home at Better Homes and Gardens. May abot balikat siyang buhok, mahilig sa Beatles, at 6 na taon niyang ginawang ultramodernong obra maestra ang bahay mula 1,970. Pero ang tunay na hilig ni Kelly ay hindi arkitektura, kundi mga bundok. Mahilig umakyat si Kelly. May higit 25 taon na siyang karanasan sa pag-akyat. Naakyat na niya ang tuktok ng Denali, Iger, Alpamayo sa Peru, at mahigit 20 beses sa Mount Rainier. Doon din sa isa sa mga pag-akyat niya, inalok ng kasal si Karen, ang kanyang asawa. Pinaupo niya ito sa bato at tinanong anong gagawin sa natitirang buhay. Sabi ni Frank, ang kapatid niyang si Kelly ay may bahid ng Wilde Nelson, malaya, matatag ang isip at proud na taga-Texas. Talagang ganoon siya. Sabi ng mga kaibigan niya, umaakyat siya ng bundok para mapalapit sa Diyos at di magtatagal, susubukin ng bundok ang kanyang pananampalataya. Ang pangalawang umaakyat ay si Brian Hall. 37, isang personal trainer na kinilalang pinakamahusay sa Dallas ng lokal na pahayagan. Nagpapatakbo siya ng fitness center at ang kanyang enerhiya ay nakakahawa kaya ginaganahan ang mga tao sa paligid niya. Ang tunay na nagpapakilala kay Brian ay ang kanyang puso. Nag-coach siya ng girls soccer team at nagbigay ng pangalan sa mga patay na rhino. Nagboluntaryo siya sa Habitat for Humanity. Ginugugol ang kanyang mga weekend sa paggawa ng mga bahay para sa mga pamilyang hindi kayang magpatayo ng sarili nilang tahanan. At meron siyang isang pangarap na nagtulak sa lahat ng kanyang ginagawa. Gusto niyang marating ang tuktok ng bundok Everest. Kabisado ni Brian ang mga bundok, alam paano maging ligtas, at ang Mount Hood ay ensayo para sa Everest. Isa pang hakbang sa matagal na niyang layunin. Ang susunod na umaakyat ay si Jerry Nico Cook, 36 na taong gulang na may kwentong karaniwang nangyayari sa Amerika. Lumaki si Nico sa isang basement apartment sa Chinatown. Ang kanyang ina ay isang imigrante mula sa Korea na nagtrabaho sa isang nail salon. Ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para suportahan ang kanyang anak. Sa di inaasahang paraan at matinding determinasyon, nakalabas si Nico mula basement papuntang Wall Street at naging abogado. Pagtagpo ng 3 lalaki sa Mount Rainier noong Hunyo, agad nilang napansin ang isang bagay sa isa't isa. 3 hindi pangkaraniwang Kristiyanong umaakyat ng bundok na mahilig sa mga bundok, mahilig hamunin ang sarili ng matindi pero ligtas, at tinitingnan ang pag-akyat bilang isang halos espiritual na karanasan. Nagpalitan sila ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa tuktok ng bundok at makalipas ang ilang buwan, hindi na lang sila basta magkakilalang umaakyat, kundi naging magkaibigan na rin sila. Tunay na magkaibigan yung nag-uusap tungkol sa buhay, pananampalataya at pangarap, hindi lang sa gamit at ruta. Mabilis na nasubok ang kanilang pagkakaibigan sa hindi inaasahang paraan. Pagsapit ng Disyembre, handa na silang muling umakyat ng magkasama. Ang Bundok Hood ang pinakamataas sa Oregon na may taas na 11,240 talampakan.
Ngayon, 11,240 talampakan. Maaaring hindi ito ganoon kaimposibleng pakinggan. Malayo ito sa Everest, hindi pa nga ito kabilang sa top 50 na pinakamataas na tuktok sa mundo. Pero ito ang kailangan mong maintindihan tungkol sa bundok Hood. Isa ito sa pinakasikat na bundok sa Hilagang Amerika na taon-taong may namamatay na umaakyat. Ang bundok ay nasa hanay ng Cascade at kapag maliwanag ang araw, ang nababalutang niyebeng bulkan ay mukhang halos perpekto at parang hindi totoo. Sa malayo, mukhang kalmado ang bundok Hood. Kasinungalingang pinaniniwalaan ng bawat umaakyat bago pumunta rito. Taon-taon, libo-libo ang umaakyat dito sa timog na ruta. Sapat itong teknikal para maging hamon. Pero abot kamay din kaya ginagawa itong training ground ng bihasang umaakyat para sa mas matataas na bundok. Pero ang North Face na ruta ni Kelly, Brian at Nico ay ibang-iba, parang ibang bundok na yon. Ang North Face ay 2,500 talampakan ng mahirap at 60 degree na pag-akyat sa yelo. Kailangan dito ng crampons, ice axes, lubid at tunay na kasanayan sa pag-akyat ng bundok. At sa Disyembre, sa mga kondisyon ng taglamig, nagiging mas delikado ito. Mabilis dumarating ang mga bagyo at biglang bumabagsak ang temperatura. Kapag inabutan ka ng masamang panahon sa bundok, kaunti lang ang ligtas na paraan para bumaba. Akala nila ay alam na nila ang bundok na ito. Plano nilang akyatin ang technical na North Face Summit tapos bababa sila sa mas madaling ruta sa timog pabalik sa Timberline Lodge. Plano nilang maglakbay ng magaan at mabilis, ibig sabihin ay magdadala lang ng kaunting gamit para mabawasan ang oras na nalalantad sa panganib. Maganda ang plano nila. Ambisyoso pero hindi naman baliw. Yung klase ng plano na aasahan mo mula sa mga disiplinadong umaakyat. Noong Disyembre 7, 2006 sina Kelly, Brian at Nico ay nagmaneho mula Portland papuntang Cooper Spur Trailhead at naglakad paakyat sa Tilly Gen Cabin sa taas na 5,700 talampakan. Doon nila ginawa ang desisyong nagdulot ng kapahamakan sa lahat. Maliit lang ang paglihis sa kaguluhan. Lingguhan sa Patreon, nagbabahagi ako ng eksklusibong video, totoong paliwanag o personal na kwento na hindi ko ina-upload sa YouTube. Kung gusto mong makita ang behind the scenes kasama ako, sumali sa Extreme sa Patreon. Kita-kits doon, ha? Plano naming maglakad pa rin o gabing iyon. Aakyat sa bundok at magkakamp mga 7,000 o 8,000 talampakan. Sa paraang ito, paggising nila kinabukasan, nasa gitna na sila ng bundok, mas malapit sa tuktok at handa na sa teknikal na pag-akyat. Maaga, habang matigas pa ang niyebe at matatag ang panahon. Pagpasok nila sa kubo ni Tilly Jane, nadatnan nilang naglalagablab ang apoy sa fireplace. Ang Tilly Jane ay maliit na pampublikong silungan sa taas na 5,700 talampakan, ginagamit ng mga umaakyat bilang base bago akyatin ang hilagang bahagi. Simple lang ito, 4 na pader, ilang higaan at fireplace. Pagkatapos ng 6 na oras sa nagyayelong hangin, pagpasok mo sa kubo at maramdaman ang init mula sa apoy ng mga nauna, siguradong parang langit ang pakiramdam. Ngayon, kinaharap nila ang mahirap na desisyon, 6:00 na ng gabi. Kung susunod sila sa plano at magpapatuloy, kailangan pa nilang maglakad ng 1 o higit pang oras sa dilim bago makahanap ng lugar para magtayo ng tent. Pagkatapos, kailangan pa nilang magkampo sa lamig, pumasok sa sleeping bag at matulog ng ilang oras bago magising ng 2:00 ng madaling araw. Para simulan ang kanilang pag-akyat o maaari silang manatili dito, matulog ng maayos at makakuha ng sapat na pahinga at magsimula ng panibago kinabukasan ng umaga. Gumawa sila ng desisyon na sa tingin nila ay makatuwiran noong sandaling iyon. Nagpasya silang manatili sa kubo para sa gabi, imbes na magkampo sa mas mataas na lugar. Bago tayo magpatuloy, lilinawin ko lang, hindi ito kawalang ingat, kundi kakulangan ng karanasan. 3 bihasang umaakyat ang nagpasya ng may saysay. Sino ba ang pipili ng nagyayelong tent kaysa mainit na apoy o tatanggihan ang komportabling gabi bago subukan ang limit ng katawan? Iyan ang dahilan kaya nakakakilabot ang kwentong ito. Minsan, ang trahedya ay nangyayari hindi dahil sa hangal o mapanganib na gawa, kundi dahil ginawa mo lang ang tama at matinong bagay. Pag-uusapan natin yan mamaya. Habang nagpapainit sa kubo, nagdesisyon silang sumunod sa magaan at mabilis na diskarte. Iniwan nila ang karamihan ng kanilang survival gear sa Tilly Jane, mga sleeping bag, snowshoes at halos lahat ng kanilang pagkain. Mas magaan dala nila, kaya mas mabilis silang makagalaw. Kaya noong Biyernes, Disyembre 8, 2006 sina Kelly, Brian at Nico ay nagsimulang umakyat mula sa Tilly Jane Cabin. Dahil nanatili sila sa mababang lugar kagabi, nahuli sila sa schedule.
Makikita sa mga litrato mula sa kamera ni Kelly na nasa ibabang bahagi pa sila ng Elliott Glacier, bandang 9:30 ng umaga. Sa taglamig, mainam na maagang umakyat sa mataas ng bundok para makaiwas sa pabago-bagong panahon sa hapon. 2 oras na silang nahuhuli sa dapat nilang kinalalagyan, pero may karanasan sila, malalakas sila at nagsanay sila para dito, kaya nagpatuloy pa rin sila paakyat. Maayos ang pag-akyat hanggang 10,500 talampakan. Doon, isa sa mga umaakyat, siguro si Kelly ang nahulog. Dahil magkadugtong ang lubid nila, sabay-sabay na nabitin ang 3 lalaki sa iisang lubid. Maiisip ko lang ang matinding takot sa sandaling iyon. Isang saglit, umaakyat ka ng maayos. Nakatutok sa susunod mong hakbang, sa susunod mong paghinga, tapos biglang sa susunod na sandali, nahuhulog ka na, humihigpit ang lubid. Bigla, kayong 3 ay nakabitin sa bundok, sinusuri kung sino ang nasugatan at paano makakabalik sa ligtas na lupa. Nakarecover sila, bumalik sa ruta, itinali ang nasugatan sa pagitan ng 2 para suportahan at nagpatuloy sa pag-akyat. Pagsapit nila sa tuktok ng bundok nakamit na nila ang isang kahanga-hangang bagay. Matagumpay nilang naakyat ang isa sa pinakateknikal na ruta sa bundok, sa kabila ng pagbagsak na maaaring ikinasawi ng 3 sa kanila. Halos ganun nga ang nangyari. Pero tulad ng alam ng bawat umaakyat, kalahati lang ng laban ang pag-abot sa tuktok. Ngayon, kailangan mo nang bumaba at dito nagsimula ang lahat ng problema. Naalala mo? Ang plano nila ay umakyat sa North Face Summit tapos bababa sa South Side na mas madali. Para makarating sa South Side mula Summit, hanapin ang rock formation na Pearly Gates. Ito ang palatandaan na nagsasabing dito nagsisimula ang madaling ruta kapag maganda ang kondisyon. Madali lang hanapin, tumingin ka lang sa paligid, hanapin ang mga bato at puntahan mo. Pagdating nila sa tuktok, palubog na ang araw. Mas mahalaga pala ang 2 oras nilang komportabling pagtulog sa kubo ni Tilly Jane kaysa akala nila. Lumalala ang kanilang nakikita. Bumagsak na ang niebe. Pagod na sila at hindi pa rin nila makita ang Pearly Gates kaya hindi sila makakababa ng ligtas. Kailangan nilang magdesisyon. Unang opsyon, magsimulang bumaba kahit ganoon. Pumili ng direksyon at umasa na tama ang landas mo, na hindi ka mahuhulog sa dilim. Pangalawang opsyon, huminto, maghukay ng kuweba sa niebe, maghintay ng umaga at bumaba kapag maliwanag na. Pinili nila ang pangalawang opsyon. Mga 300 talampakan mula sa tuktok, naghukay sila ng maliit na kuweba sa niebe at naghintay doon hanggang mag-umaga. At makikita mo kung bakit nila pinili yon. Ang pagbaba sa bundok na di mo kabisado sa dilim, kapag di mo makita ang daan, ay dahilan ng pagkahulog at pagkamatay ng tao. Mas ligtas at matalino ang maghintay na luminaw ang paligid. Hindi man perpekto, may kabuluhan ito. Pero baka hindi nila naisip kung gaano kalala ang panahon. Sa mismong sandali, habang naguhukay sila ng yungib at naghahanda sa inaasahang hindi komportabling gabi, isang napakalaking bagyo ang nabubuo sa hilagang kanlurang bahagi ng Pasipiko. Sa mga darating na araw, aabot sa 100 milya kada oras ang hangin sa itaas ng bundok at may mas malalakas pang bugso. Ang klase ng hangin na literal na kayang itumba ka, na imposibleng makatayo ka, lalo na ang umakyat. Aabot sa 40 degrees sa ibaba ng 0 ang temperatura, pero hindi ito alam ni Kelly, Brian at Nico. Alam lang nila na kailangang maghintay ng umaga, pero kahit dumating na ito, hindi pa rin gumanda ang panahon. Kung tutuusin, mas lumala pa ito. Humuhuni ang hangin sa bungad ng kuweba, bumabagsak ang niyebe at mababa pa rin ang visibility. Kaya naghintay pa sila ng mas matagal at sa isang punto, hindi natin alam kung kailan eksakto. Noong unang araw sa kuweba, kinailangan nilang magdesisyon muli. Dapat ba silang maghintay ng magkakasama o may bumaba para humingi ng tulong? Nagpasya silang maghiwa-hiwalay. Lalabas ng kuweba sina Brian at Nico para bumaba ng bundok at humingi ng saklolo. Si Kelly, na may sugat sa balikat, ay maiiwan at maghihintay ng tulong. Saglit silang nag-atubili. Ang pag-iwan sa isang kaibigan, mag-isa sa gitna ng bagyong ganito, ay parang mali sa paraang hindi nila maipaliwanag. Pero may saysay ang desisyon. Sa papel, mas may tsansa ang 2 malulusog na umaakyat na mabilis bumaba kaysa sa 3 pagod na umaakyat na may isa pang sugatan. Bumaba, humingi ng tulong, bumalik kasama rescue team. Lahat makakauwi. May lohika ito. Ito ang klase ng desisyon na palaging ginagawa ng mga bihasang umaakyat tuwing may emergency. Nasa bungad sila ng kuweba habang binabayo ng niebe, tahimik na nauunawaan ang hindi nila kayang aminin. Kung lalala ang bagyo, baka ito na ang huli nilang pagkikita.
kailangan pa rin nilang maghanap ng paraan. Ang sumunod na nangyari ay magiging bangungot sa kanilang mga pamilya magpakailanman. Linggo, Disyembre 10, 2006 alas 3:45 ng hapon. Pacific Time sa Dallas, Texas. Tumunog ang telepono ni Karen James. Tumawag ang kanyang asawang si Kelly mula sa isang kuweba ng niebe sa Mount Hood. Mahigit 2,000 milya ang layo. Si Sheriff Joe Wampler ng Hood River County ay nasa kabilang linya. Nagkokoordina sa isa sa pinakamalaking mountain rescue sa kasaysayan ng Amerika. Mahina at litong-lito ang boses ni Kelly. Sinabi niyang nilalamig, basa at mahina siya. Sinabi niya na bumaba si Brian Hall ng bundok para humingi ng tulong. Tapos may sinabi siyang kakaiba. Nasa eroplano si Nico Cook na tila hindi makatuwiran. Sabi ng mga eksperto, ito ay maagang palatandaan ng hypothermia na nagdulot ng kalituhan sa kanyang pag-iisip. Isipin mong ikaw si Karen at naririnig mo ang boses ng asawa mo sa telepono. 2,000 milya ang layo niya. Nasa nagyayelong bundok, humihina ang boses niya sa bawat salita. Alam mong mamamatay na siya. Ano ang sasabihin mo? Paano mo mahahanap ang lakas na magpakita ng pag-asa kahit alam mong unti-unti nang nawawala ang pag-asa? Matatag si Karen, kailangan niya ito. Pero anong sasabihin mo kung ang asawa mo ay naipit sa bundok at ang magagawa mo lang ay makipag-usap? Sabi niya, "Hay mahal, mahal kita. Kailangan mong maging matatag. Kailangan mong magpakatatag. Nakaayos na ang Christmas tree. Ang ganda. Hindi na ako makapaghintay na makita mo. Manatiling gising. Mahal kita." Tumagal ng 6 na minuto at 42 segundo ang tawag. At sa loob ng 6 na minutong iyon, kinailangan sabihin ni Karen James ang lahat ng maaaring magpanatili sa kanya ng buhay kahit kaunti pa. Matapos ang tawag na iyon, sinimulang iping ng mga inhinyero ng T-Mobile ang telepono ni Kelly kada 5 minuto. Natukoy ng cell tower triangulation ang lokasyon niya sa bundok sa loob ng humigit kumulang 1 milya. Agad na nagmobilisa ang maraming search and rescue teams, ang 304 TH Para-Rescue Squadron mula Portland, ang Hood River Cragrats, ang pinakamatandang search and rescue organization sa Amerika na itinatag noong 1926 ang Portland Mountain Rescue, ang tanggapan ng sheriff, mga military helicopter, halos 100 tagapagligtas, handa nang ilunsad ang pinakamalaking operasyon ng mountain rescue sa kasaysayan ng Oregon. Alam ng lahat na buhay pa si Kelly James sa Yunggib at alam din nila ang eksaktong lokasyon niya. Kita nila ang bundok mula sa command center. Pero ang totoo sa mountain rescue, magkaibang bagay ang malaman kung nasaan ang isang tao at ang aktual na makarating sa kanila. Noong Lunes, Disyembre 11, 3 kataong rescue teams ang naglunsad bago magbukang liwayway. Mga bihasang mountaineer ito na paulit-ulit nang nakaakyat sa bundok Hood. Sinimulan nilang akyatin si Kelly ngunit agad din silang umatras. Ang bagyong sumilo noon sa kanya at mga kaibigan ay siya ring sumilo ngayon sa kanya mag-isa. Malalakas na hangin at matinding pag-ulan ng niebe na walang makita ang dahilan kung bakit hindi makakaakyat ang mga tagapagligtas. Bawat oras na lumilipas ay dagdag na oras ng paghihintay. Nagyayelo ang katawan niya mula sa loob. Ayon sa isang miyembro ng Portland Mountain Rescue, halos wala silang makita noong unang araw. Naisip ko na kung hindi ko makita ang lupa sa ilalim ng paa ko, halos wala kaming pag-asa makahanap ng ebidensya. Kinabukasan, saglit na tumunog ang telepono ni Kelly ng 10:55 ng gabi. Isang beses lang sumiklab ang pag-asa, lahat nagbantay sa signal. Baka nagtitipid siya ng baterya, baka nakakapit pa siya. Lumipad ang mga teknisyan ng FBI gamit ang advanced na kagamitan para matukoy ang kanyang kinaroroonan. Sinubukan muli ng rescue team noong Miyerkules, ngunit nakakadismaya pa rin ang resulta. Mas mababa sa 5 talampakan ang visibility, halos di mo makita kamay mo sa harap ng mukha mo. Nakarating sila sa taas na 10,000 talampakan. Lampas. 1,000 talampakan pa rin sila sa ibaba ni Kelly at hindi na makakaakyat. Palapit na sila at mukhang gumaganda na ang panahon. Umuusad na sila at plano muling subukan sa Huwebes ng umaga, umakyat ng mas mataas at posibleng marating si Kelly. May tunay na pag-asa na sa Huwebes na nila siya tuluyang mararating. Noong Huwebes ng umaga, Disyembre 14, 2006 nagbago ang lahat. Dahil ang tumama sa bundok Hood noong araw na yon ay sobrang sakuna na umabot ito sa pambansang balita at hindi ito tungkol sa pagsagip, kita mo. Ang napakalakas na bagyong taglamig na unti-unting nabuo sa mga nakaraang araw ay dumating ng buong lakas at tumama sa Oregon at Washington. Umabot sa 100, 140 milya bawat oras ang bilis ng hangin sa bundok Hood. Bumaba ang wind chill sa 40 degrees below zero.
Mahigit 1 milyong tao sa buong Oregon at Washington ang nawalan ng kuryente at 18 katao ang namatay sa rehiyon dahil sa bagyo. At habang ang mundo sa ibaba ay humaharap sa isang regional na sakuna, si Kelly James ay namumuhay sa isang trahedya na walang makakaabot sa kanya. Sa mismong bundok, hindi man lang makalabas ng kanilang mga silungan ang mga rescue team. Nagpadala sila ng heat-seeking drone pero nabalot ng hamog ang lente dahil sa sobrang tubig. Sobrang delikado at hindi matatag ang bagong bagsak na niebe kaya walang ligtas umakyat sa taas na 7,000 at 400 talampakan. Isa ito sa pinakamalalakas na bagyong nagyelo sa rehiyon sa mga nagdaang taon. At si Kelly James ay nasa kung saan sa mataas na bahagi ng bundok, mag-isa, sa isang kuweba ng niebe, naghihintay. Biyernes, Disyembre 15, 2006 tumuloy ang bagyo. Naipit ang mga rescue team sa Cloud Cap Inn, isang makasaysayang lodge sa hilagang bahagi ng Mount Hood. Ikinuwento ng rescuer na umuugong ang gusali sa bawat malakas na hangin na parang bibigay na. Matapos ang mga taon, bumagsak ang 18 pulgadang bagong niebe. Walang makakaakyat, walang makakalapit kay Kelly at iyon ay isang uri ng pagpapahirap, ang paghihintay. Noong Sabado, Disyembre 16 nagkaroon sila ng magandang panahon. Sa 8,500 talampakan, 5 degree sa ibaba ng zero ang temperatura. Bumaba na sa 25 milya bawat oras ang hangin. Matindi pa rin pero kaya ng pagtrabahuan. 45 bihasang umaakyat ang nagsimulang maglakad mula sa magkabilang panig ng bundok. Unang beses, nakita ng helicopter ng National Guard ang mga bakas papunta sa isang kuweba matapos ilang araw. Naramdaman ang pag-asa ngunit pagdating ng hapon, bumalik ang hangin na 50 milya bawat oras. Kinailangan muling umatras ng mga grupo nang hindi nararating ang kuweba. Napakalapit na nila, sapat na para makita kung saan maaaring naroroon si Kelly pero hindi sapat para marating siya. Linggo, Disyembre 17. Sa wakas, perpektong kondisyon. Bughaw ang langit, halos walang hangin at 0 ang temperatura sa tuktok. Nagpasya si Sheriff Wampler na ipasara ang itaas ng bundok para sa mga pagsagip lang. Bawal ang ibang umakyat o gumambala. Ito na ba yon? Umiikot sa tuktok ang malaking C-100 at 30 na eroplano gamit ang thermal imaging camera para hanapin sa niebe. Mga Chinook na helicopter, itong malalaking sasakyang panghimpapawid na kasinlaki ng malalaking school bus, ay nagsimulang maghatid ng mga tagapagligtas direkta sa matataas na bahagi ng bundok. Isa sa mga tagapagligtas ay si Josh Johnston, isang reservistang miyembro ng Air Force mula sa ika-300 at 4 na para-rescue squadron. At nang siya ay lumapag sa bundok, umalis na ang helicopter at naging tahimik ang paligid. Siya lang ang niebe at ang hangin. Nagsimula siyang gumalaw, naghahanap ng anumang palatandaan ng mga umaakyat at pagkatapos ay may nakita siyang mga bakas. Ngayon, hindi ito mga normal na bakas. Ang malalakas na hangin noong nakaraang linggo ay may ginawang kakaiba. Nilinis nila ang maluwag na niebe sa paligid ng bakas ng paa, pero nanatili ang pinis na niebe sa tinapakan ng mga umaakyat. Makikita mo ang bawat detalye, mga marka ng cramp-on at tapak na parang multong nagyelo sa niebe. Sinundan niya ang mga bakas ng paa papunta sa bunganga ng kuweba. Maingat siyang lumapit at sinaksak gamit ang ice axe. Sa loob, nagkalat ang mga pyesa ng gamit. 2 ice axe ang nakahiga at pira-piraso ang lubid. Mga climbing anchor sling, mga bagay na basta na lang iniiwan ng iba. Pinagmamasdan ni Johnston at iniisip, bakit iniiwan ng climber ang kanilang ice axe? Ikaw, huwag mong iiwan ang iyong mga ice axe. Mahalagang kagamitan yan. May mali dito. Umatras siya at naghahanap pa. Umabot ng 300 talampakan sa gulod, tinatapik ang ice axe sa mga batong nakalitaw. Nakikinig siya at tinatapik ang ice axe sa niyebe at bato dahil may dahilan. Kapag tinamaan ang matigas na bato, mapurol at matigas ang tunog nito. Kapag may guwang sa ilalim tulad ng kuweba, nag-iiba at umuugong ang tunog. At pagkatapos, sa isa sa mga pagtapik na iyon, narinig niya ang guwang na ugong. Iyon ang nagsabi sa kanya na mayroong isang bagay sa ilalim ng niyebe dito. Kaya nilinis niya ang pasukan, binutas ang makapal na niyebe gamit ang palakol at binasag ito. Ang yelo na nagselyo rito nitong 10 araw at nang tuluyan niyang nabutas at sumilip sa loob, ang nakita niya ang nag-udyok sa kanya na agad magradyo pababa, kaagad-agad. Dahil si Johnston ay nakakita ng bangkay, nakahiga ito sa maliit na kuweba nang nakatihaya, ang ulo ay nakapatong sa backpack, nakapikit ang mga mata, at ang tao ay nakasuot pa rin ng kumpletong gamit pang-akyat, naka-jacket na nakasara ang zipper at suot pa rin ang mga bota. At habang lumapit pa si Johnston, napansin niya ang isang kakaiba. Ang kanang braso ay hindi nakahiga sa tabi ng tao gaya ng inaasahan mo. Nakaunat ito palayo sa katawan, papunta sa bungad ng kuweba.
Maingat na inilagay ang kamay habang nakahiga sa tabi ng katawan ang guwantes. At ang palasingsingan ay nakataas na parang may itinuturo o may ipinapakita. May singsing sa daliri niya, signet ring na may inukit na inisyal. LKJ Kelly Dames, 3:29 ng hapon Pacific Standard Time. Noong Disyembre 17, 2006 opisyal na ipinahinto ni Sheriff Wampler ang isa sa pinakamalaking mountain rescue sa kasaysayan ng Amerika. Natupad ng misyon ang layunin. Pero hindi ito ayon sa dasal ng kahit sino dahil bangkay ni Kelly Dames ang natagpuan ni Johnston. Opisyal na siyang pumanaw. Nagulat ang lahat sa autopsy kahit may naunang ulat na na-dislocate ang balikat ni Kelly mula sa pagbagsak ng 10,500 talampakan. Wala siyang nabaling buto, wala ring malubhang pinsala. Namatay siya dahil sa hypothermia at nakatulong din ang dehydration sa kanyang pagkamatay. Malamang 1 o 2 araw matapos tumawag kay Karen at bago siya lamigin, may sinadyang gawin si Kelly James. Tinanggal niya ang guwantes niya sa sobrang lamig. Inayos niya ang kanyang kamay para siguraduhin na kung sino man ang makakita sa kanya ay agad malalaman kung sino siya at maipapaalam ito sa kanyang pamilya. Isa itong huling gawa ng pagmamahal, ang huling gawa ng pag-aalala. Tahimik na mensahe mula sa lalaking alam niyang mawawala siya. Nais niyang gawing madali para sa maghahanap sa kanya. Paano naman sina Brian Hall at Jerry Nico Cook na umalis sa kuweba ilang araw na ang nakalipas at bumaba sa gitna ng bagyo para humingi ng tulong? Nang sa wakas ay nakarating ang mga rescue team sa itaas ng bundok at nagsimulang maghanap, may natagpuan sila mga 400 talampakan sa ibaba kung saan naroon si Kelly. Napansin nila agad ang 2 ice axe sa niebe dahil bihirang iwan ito ng mga umaakyat ng bundok. Kailangan mo ang mga iyon. Yun ang gamit mo para mapigilan ang sarili mo kapag nagsimulang dumulas. Yun din ang gamit mo para kumapit sa yelo habang umaakyat ka. Hindi mo lang basta iniiwan ang mga yon at magpatuloy at malapit sa mga ice axe na yon. May lubid na hinati sa mga seksyon na parang may naghahanda para magrapel. Mayroon ding 2 snow anchor na pinukpok sa dalisdis at may gumawa ng maliit na plataporma sa yelo. Sapat para tumayo ang 2 tao. Pero nang mas tiningnan ng mga rescuer, may kakaiba sa pagkakaayos nila. 2 pares ng bakas ng sapatos ang nakita. Kapag naglalakad ka sa mga dalisdis ng bundok na ganito, hindi kayo magkatabi, kundi sunod-sunod lang. Isang tao ang sumusubok ng daan, tinitiyak na ligtas ito at saka susunod ang kasamahan niya sa parehong mga yapak. Pero itong 2, magkatabi silang naglalakad, parang kailangan ng isa ng tulong para manatiling nakatayo at nakasandal pa sa kasama niya. Kaya nagsisimula kang magka-ideya sa nangyari. Umalis sina Brian at Nico sa kuweba, bumaba at nagkaproblema ang isa sa kanila. Maaaring nasugatan o sobrang pagod siya sa ilang araw sa kuweba, kaya kailangan niya ng tulong. Kaya magkasama silang gumagalaw. Ang isa ay sumusuporta sa isa pa. Sinusubukan nilang bumaba ng bundok ng mabilis hanggat kaya nila para makakuha ng tulong para kay Kelly. Narating nila ang matarik na bahaging ito. Sobrang tarik para lakarin pababa. Madudulas ka at mahuhulog. Kaya huminto sila. Ipinukpok nila ang mga snow anchor sa dalisdis. Pinutol nila ang kanilang lubid sa mga bahagi para makapagrapel sila. Tinabas nila ang plataporma sa yelo para may tayuan sila. Habang nag-aayos sila, naghanda silang bumaba sa matarik na bahagi. Pagkatapos, may nangyaring mali. Ang pinakamainam na hula ay maaaring tinangay sila ng hangin habang inaayos ang rapel. O kaya naman ay nahulog sila habang bumababa. Maaaring pumalya ang mga angkor. Maaaring may isa sa kanila ang nadulas. O baka naman isang bugso ng 100 milya bawat oras na hangin ang biglang bumuhat at nagtapon sa kanila. Ang bahaging iyon ng bundok hood, ang lugar na sinusubukan nilang babaan, ay tinatawag ng mga lokal na galis at kilala ito sa nakakakilabot na reputasyon. Sa 40 taon bago nito, 13 tao na ang namatay doon. Walang may alam sa tunay na nangyari kina Brian at Nico at hindi rin nakita ang kanilang mga katawan. Opisyal na silang nawawala at pinaniniwala ang patay na. Sa mga sumunod na araw, dumating ang tanong, maaaring naiwasan ba ito? Mayroon bang dapat ginawa? Hindi nag-atubili si Sheriff Wampler. Sabi niya, ang masasabi ko lang ay hindi nila inihanda ang kanilang sarili para sa nangyari. Isang usapin ito ng oras at kakulangan ng paghahanda para sa mga posibleng mangyari. Iyan ang aking kalungkutan. Ngunit ang trahedya ay hindi lang basta listahan ng pagkakamali. Tinuro niya ang mga gamit na iniwan sa kubo at ang desisyon nilang manatili sa Tilly Jane kaysa magkampo sa mas mataas. Ang mga desisyong ito, kung titingnan sa nakaraan, tila pabaya pero may ibang pananaw ang iba. Pinanigan sila ni Jim Whittaker, unang Amerikanong nakaakyat sa Everest. Sabi niya,
Alam ng mga umaakyat ang ginagawa nila at itinutulak ang sarili sa kanilang hangganan. Doon lumalabas ang pinakamahusay sa mga tao. At sa totoo lang, sang-ayon ako. Sa pagtingin sa mga desisyon ni Kelly, Brian at Nico, hindi sila naging pabaya. Bawat desisyon na ginawa nila ay mukhang makatwiran noong panahong iyon. Ang manatili sa tabi ng mainit na apoy kaysa magkampo sa sobrang lamig ay matalino. Itulak ang pag-akyat sa tuktok kahit na medyo nahuhuli ka ay lohikal din, lalo na kung ikaw ay mga bihasang umaakyat na pinaghandaan mo. Kung di mo makita ang daan sa dilim, mas mainam maghukay ng kuweba sa niebe at maghintay ng umaga kaysa bumaba ng bulag. Ang pagpapababa sa dalawang malalakas na aakyat para humingi ng tulong habang naghihintay ang nasugatan ay inirerekomenda ng rescue protocol. Hindi isang maling desisyon ang sumira sa kanila, kundi magkakasunod na hindi magandang desisyon na nagsama at naging hindi na nila matakasan. May saysay ang bawat isa sa sandaling iyon, lalo na kapag nakita mong magkakaugnay sila. Hindi pabaya o thrill seeker sina Kelly Dems, Brian Hall at Jerry Nico Cook. Sila ay bihasang umaakyat at gumagawa ng makatuwirang desisyon. At minsan, iyon ang dahilan kung bakit nakakatakot ang mga kwento tulad nito. Kung pwede itong mangyari sa kanila, kahit may karanasan at kakayahan sila, ano pa ang limitasyon? Paano mo malalaman kung aling maliliit na desisyon ang magsisimula ng lahat? Siguro kaya mahalagang ikwento ang ganitong mga kwento. Tandaan, hindi mahalaga sa bundok ang karanasan, paghahanda o intensyon. Timing lang. At minsan 2 oras lang ang kailangan. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.